Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra, take only what resonates. Para sa mga gustong mag-personal reading, yung tarot reader, Facebook namin guys, Facebook page, Madam Space P as in Princess, and then space pa sa dulo para mas madali mong masearch sa Facebook. Sana i-follow mo rin ako dyan. Okay. What do we have here for the sign of Libra? Kung ayaw mo na itong klaseng reading, pwede ka naman po mag-next video. Hindi ka naman po pinipilit. Sana mag-comment ka din sa baba, kahit po heart-heart lang, smileys. Kung hindi ka nakaka-relate sa mga sinasabi ko, ibigay mo sa ibang reading, maaaring hindi para sa'yo ang reading na to. Then pwede mo naman i-check yung ibang channel or ibang video. For Libra, okay. Pretending, bounty hunter, legal is at the bottom of the deck. Ay, yung iba sa inyo, pwede may mga bagay ka na hinahabol legally. Ngayon, I don't know if you're married in the past or could be something to do with the child. So, may mga bagay kang gustong makuha or like, yung iba sa inyo, kung hindi ganun yung case, pwede ngayon hindi ka nagiging honest sa sarili mo about someone na pwedeng minsan mo nang hinabol or minsan kang naging maybe obsessed dito sa taong to, and now pwedeng hindi ka nagiging honest ngayon regarding sa kung ano yung nararamdaman mo or kung ano yung tingin mo sa connection ninyong dalawa. The person that you're dealing with is nightlife. Maybe this is a person who loves to party. Mahilig mag-inom or mahilig bumarkada or mahilig sa sugal. Or minsan nang nagsugal, ganun. Or minsan naging part noon. Like, hindi ko alam kung anong tawag doon. Parang, nagpapataya ba tawag na? Parang yan. Racing is here, so, I feel like the more nahahabulin mo tong taong to, the more nalalayo siya or tatakbo or i-avoid ka niya. So, some of you, there's another person na nagiging involved sa connection ninyo, like a love affair. Kaya parang medyo mahirap nang i-connect yung sa inyo ngayon because there's another person na involved. Diba? Pwedeng sa side mo or sa side niya. It doesn't matter. Emotion ninyong dalawa sa isa't isa. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? Legal is here. So, yeah, yung sa'yo kasi is more on legal. Mga bagay na may kinalaman sa usaping legal. And you do have your poison. So, nakikita mo itong person to as very toxic. Naiinis ka kasi wala kang magawa. You do have your lockdown. Pwedeng, for now, I don't know, you might feel block or talagang literal binlock ka nitong person na to. And you see a lot of toxicity dito. Toxic. Wala kang magawa. Tapos, may mga bagay din naman siyang hindi sinasabi or ginagawa sa'yo na nakakadagdag pa lalo sa either ginagawa or hindi ginagawa na nakakadagdag pa lalo sa isipin mo. Emotions niya for you. Intervention is here, drama queen. Come together, and then bottom of the deck is desire. Okay. Ayokong umasa yung iba. But intervention is here. I feel like itong person na to, may ibang taong involved dito sa connection. Na nagiging dahilan para itong person na to, wala akong magawa eh.
Parang ganon. Kung trap ka, trap din ako. May mga bagay akong gustong gawin na hindi ko rin magawa kasi pwedeng may nagdidikta or may nagiging dahilan para hindi ko magawa ito. I feel like this person wants reconciliation or gusto niya ng usap or communication sa inyo. Pero pwedeng magdulot kasi ng away or kaguluhan yun. Kaya maaaring hindi niya ginagawa or hindi nangyayari. Ngayon sabi ko nga kasi nga, pwedeng may nagiging, if there's a third party or third person, pwedeng hawak siya sa leeg or hawak yung kanyang social media or yung kanyang phone or whatever. Wala siya magawa. There's a lot of sexual connection or chemistry sa inyong dalawa. Eto ha, if you are the new person or if you are the third party, nandun yung pagkagusto sa iyo nitong taong to or sexual desire. This person loves you sexually. Or may mga times na sexually ikaw ang iniisip nitong taong to. But if you are the legal wife or legal, sabihin na natin, ikaw yung nauna, well, I feel like connected siya doon sa new person because of sexual connection. Like, mas nandun yung kagustuhan niya ng kasi I like sex or I like this but hindi mo kasi yun kayang ibigay sa akin or hindi mo kayang i-provide, so sa iba ko nakita or sa iba ko nakuha. Okay, take only what resonates. So what will happen in the near future sa inyong dalawa? In the near future sa inyong dalawa. Well, I can see you being happy. Happiness is here. Nakikita natin, ikaw nagiging masaya. Bakit? Oh, no. Tell me more. And I can see some anxiety. Searching out, guys. Eto ha. Some of you will be happy. Pero choice mo pa rin. Kasi, kung pipiliin mo pa rin, na you do have your searching, makipag-connect dito sa person na to, hanapin yung record niya, makibalita sa kung ano nangyayari sa kanya sa online, i-search laman siya ng search box mo, yung other person is laman ng search box mo. The more that you do that, the more na masasaktan at mahihirapan ka lang. Ikaw lang nagbibigay ng anxiety, pain, lungkot sa sarili mo. Kasi you do have a choice to be happy. Pero kung ang choice mo is magpaipit dito sa nakaraan, then you will have anxiety. Ikaw lang yan magbibigay sa sarili mo yan. Hindi ako. Diba? Kasi I can see another person na pwedeng ma-meet mo and this person could pwedeng there's a potential na magkaroon ng proposal or potential na magkaroon ng maayos na connection, commitment na in the future will turn into something like maybe pag-uusap regarding a business or what, there's beautiful partnership. Kung hindi man business, maybe just a relationship. May maayos sanang ganun if you will focus on that. No? New person, new opportunity, new love, and happiness. Kung doon ka mag-focus. Pero kung ilalagay mo yung sarili mo sa pag-iisip regarding sa nakaraan, puro anxiety ang nakikita natin, kalungkutan, sadness, at ito health, pagdating sa health mo, pwedeng maka-apekto siya. So, in the near future, regarding the person in the past, like I can see denial or hindi pa rin magiging honest itong person nito. Regarding do sa mga obsessions or sa mga sige, dun tayo sa legal. I will talk to those of you na legally connected ka dito sa person na to. Pwedeng i-deny niya yung connection niya pa rin regarding that someone and nandun yung pagkikrave or pagkagusto niya doon sa
person, like a third party situation. So, I feel like sexually they're still connected or committed. Yeah, sexually. Um, some of you, if you are dealing with ikaw yung nasa third party situation, you do have your verge, may galit. Why? Kasi you are, I don't know, maybe yung iba sa inyo, you're acting single or nagagalit siya kasi there's no connection, communication sa inyong dalawa and you are focusing on mga taong magbibigay ng long-term commitment sa'yo or you are I feel like there's a person na pwedeng makakonect mo na maging dahilan para ikaselos or ikainggit niya. Like, pero wala siyang magawa doon. I mean, I feel like hindi niya kayang mag-reach out sa'yo. Of course, if you are already in a new connection, new relationship, nakikita niya yung tungkol sa inyo pero of course, wala siyang magawa or masabi doon. So, nandun yung lungkot or galit. Galit sa'yo or galit sa sarili niya, honestly. Kasi pwedeng, wala naman siya magagawa. Pwedeng ang may kasalanan naman kung bakit nawala or kung bakit nag-focus ka sa ibang connection it is because alam niya sa sarili niya may mga bagay siyang hindi ginawa or may mga kakulangan siya. Okay, thank you for watching. I love you all and bye-bye.